Pirmado na ng Pangulo ang Kasambahay Law. Ilan sa mga probisyon nito ang pagbibigay ng minimum wage at mga karagdagang benepisyo para sa mga kasambahay. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, umaasang araw ang Malacanang na dito sa bagong batas kasambahay ay mas mabibigyan ng proteksyon at mas mapapabuti itong kalagayan ng mahigit 2 milyong mga kasambahay o domestic workers dito sa bansa. Maglilimang taon na kay Katrina ang kanyang 2 kasambahay, kaya higit pa raw sa tinakdang minimum wage ng bagong batas na 2,500 pesos kada buwan ang sweldo nila. Pero ang kinatuwa raw ng mga kasambahay niya ay ang iba pang benepisyong matatanggap nila. Sa ilalim kasi ng Republic Act 10361 o Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers o Batas Kasambahay, dapat nang mabigyan ng PhilHealth, SSS at Pag-ibig benefits ang mga kasambahay. Iisipin na din namin yung sasahurin namin, papadala sa pamilya namin. Mas okay din yon kasi nang pagka may PhilHealth ka, pagka nagkasakit ka, just in case lang magagamit mo rin yung less sa mga gastusin mo. Para kay Katrina, dagdag na bayarin man ang mga benepisyong tinakda ng bagong batas para sa kanyang mga kasambahay. Tama lang naman daw ito, lalo pat di naman daw matatawaran ang serbisyo nila, partikular na para sa kanyang 3 anak. Siguro tama naman yun kasi di ba may mga news na minamaltrato or hindi papasweldohin. Like may neighbor kami dito na news pa and all, pinunta pa ng barangay na yung sweldo niya for 1 year hindi binibigay sa kanya. So parang protection din for them. Inanunsyo kanina ng Malacanang na January 18 pa napirmahan ng Pangulo ang Batas Kasambahay. Ilan sa mga pangunahing probisyon ng bagong batas ang pagtatakda ng 2,500 pesos kada buwan na minimum wage para sa mga kasambahay sa Metro Manila at 1,500 to 2,000 pesos sa ibang lugar. Dapat pasanin ng mga amo ang contributions para sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund para sa mga kasambahay na kumikita ng di hihigit sa 5,000 pesos. Bibigyan ng lingguhang day off at annual incentive leave with pay ang mga kasambahay. Di pwedeng kumuha ng kasambahay na mas bata sa 15 anyos. Dapat may nakasulat na employment contract sa pagitan ng amo at kasambahay. Nakalatag rin ang mga basihan para ma-terminate ang nasabing contract, tulad ng pang-aabuso ng amo sa kasambahay at sa bahagi naman ng amo kung may misconduct o pabaya ang isang kasambahay. 1996 pa nang unang maghain ng Kasambahay Bill. Isa sa masalimuot na issue ang pagtatakda ng minimum wage. May ilan ring nagsasabing di naman na kailangan ng ganitong batas dahil may ilang mga lokal na ordinansa na para sa mga kasambahay at saklaw na rin daw sila ng ilang labor laws. Jessica, yung lalabag dito sa bagong batas ay mahaharap sa penalty na 10,000 to 40,000 pesos at syempre yung posibleng criminal and civil charges. At linawin rin natin na itong minimum wage ay nakatakda lamang para doon sa unang taon ng implementasyon nitong batas at kada taon after that ay i-review yan ng regional wage boards, Jessica. So kasama na sila doon sa mga pag-uusapan ng regional wage boards? Tama, Jessica. So parang ang mangyayari ay dadaan na rin sila doon sa similar na process na dinadaanan ng ating mga regional wage boards and even for the regular employees sa pagtaas ng kanilang sweldo kasi kailangan daw makita kung talagang sapat pa yung kanilang kinikita doon sa inflation and other factors, Jessica. Kailan executory itong batas na ito, Ruth? Immediately ba? Merong nakatakda na 15 days after publication doon sa Official Gazette and sa 2 major newspapers. Kanina nakita natin sa Official Gazette na pinublish na yan, Jessica. So, effective yan after 15 days. Okay, doon sa mga gustong magtanong na mga kasambahay kung tama ba yung nakukuha nilang compensation at benefits pagka in-implement na itong batas na ito, meron bang itinakdang hotline na pwede nilang tawagan? Jessica, actually, ang mag-i-implement niyan is the Department of Interior and Local Government and the Department of Labor. So, ang sinasabi naman itong Department of Labor ay may nakita na tayong pahayag from them na magsasagawa daw sila ng information campaign at isa pa katuwang din nila dyan yung local government units, Jessica. Okay, ang masalimuot dito yung usapin tungkol sa minimum wage, di ba? 2,500 para sa mga syudad, including Metro Manila. Pag sa probinsya, 1,500 to 2,000, tama ba, Ruth? Diba kasi may classification ng
yung mga chartered cities or yung mga municipalities. So depende yan kung saan nabibilang yung mga kasambahay, kung saan sila nagseserbisyo, Jessica. Actually, initially ang proposal was 3,000 pesos the minimum wage for NCR. Yan yung nandun sa Senate version ng bill at sa House version ay medyo mas mababa. Kaya lang, yun nga yung pinagkasunduan nila doon sa bicameral conference report. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.